Mula nga sa 16 na boto na iginiit ni Senator Chis Escudero na threshold o 2/3 ng miyembro ng Senado. 2/3, 16 na boto ang threshold para makonvict si Vice President Sara, ay hindi ito matanggap ng mga kongresista. Lalong-lalo na itong si Representative Zamora. Ayon sa balita ng Abante News Online, nais ni House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na iparesolba na sa Supreme Court ang issue kung ilang boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Lalo na't 21 na lamang ang Senator Judge sa ngayon. Grabe ang gigil ni Representative Mata Zamora na mapatalsik si VP Sara. Abay ipaparitoke ang bilang ng conviction sa impeachment na ito sa Supreme Court. Gayong nilinaw na ni Senator Chis Escudero na 16 ang kinakailangang boto para sa impeachment para makonvict si VP Sara. Heto pa ang video, panoorin natin. Sa ating constitution, hindi naman kasi nakalagay na 16 votes ang kailangan in an impeachment trial. Ang nakalagay po doon, 2/3 of all members. 2/3. And I agree na, iba-ibang panig ang meron tayo dito. Siyempre, iba-ibang stand ng bawat tao. But siguro kaya nakalagay na 2/3, movable siya. Hindi siya definite na 16 votes. Movable. And we have to have a ruling na yung mga batas natin will be effective, will not be absurd. Kasi po ang pinag-uusapan natin dito ng boto sa isang impeachment trial. Paano kung for some reason dumami yung nawala, nakulong, or for some reason. Meaning ba po niyan, automatic acquittal na ang isang may kaso sa impeachment court, di ba? So I think hindi naman po yun yung na-envision ng ating constitutional framers. Grabe. Bendalo din pala itong si Representative Mata Zamora. Sabi niya movable daw yung 16 votes. Pwede pang pababain. At ngayon lalapit siya sa Supreme Court. Diyos ko po, Zamora, baka isang para sa iyo ng Korte Suprema. Yung sinasabi mong movable. Siya na nga mismo nagsabi, 2/3 of all members of the senators. Tapos ang sinasabi niya, wala naman doon nakalagay na 16 votes. Ano ba yung 2/3 ng 24? Wala din namang sinabi doon sa saligong batas sa ating konstitusyon na 2/3 of votes from senator judges who are physically present. Di ba? Wala. Ang nakalagay pa nga doon, kahit pa yan ay nakakulong, kahit pa yan ay nagtatago, kasali pa rin sila sa botohan at 16 ang kinakailangan na boto. Diba? Sinabi pa lang yan nung una pa lamang day 1 ng impeachment trial. Sinabi na Senator Chis Escudero, 16 votes para makonvict si VP Sara. Bakit parang hindi kayo confident sa magiging takbo ng impeachment, ha? Representative Mata Zamora, bakit? Mahina ba ang ebidensya? Akala ko ba sabi ninyo malakas ang inyong ebidensya para makonvict si VP Sara? Bakit ngayon? Sabi mo, movable ang 16 na boto. Pwedeng pababain? Diba? Kung hindi kayo natatakot, kung confident kayo sa inyong mga hawak na ebidensya na talaga magpapatunay sa mga paratang ninyo kay VP Sara, kung confident kayo na talagang malakas ang inyong ebidensya, at kung magbabase sa ebidensya ang pagboto ng mga senators, hindi kayo magngangawa ng ganyan na pwede niyong pababain ang boto to convict Vice President Sara, pababain ng 16 votes pababa hanggang sa makamit ninyo ang 13 boto, which is yun yung currently yung bilang ng majority, 13. Kasi nga naman, kulang kayo ng 3 para makonvict si VP Sara. Kaya ngayon, lumalapit kayo sa Supreme Court. Diba?
Kapag si VP Sara lumapit sa Supreme Court, ayaw ninyo. Hindi pwede. Pero kapag kayo, pwede. Sa bagay, sa takbo ngayon nang nangyayari sa impeachment trial na ito, talagang nakikita ng taong bayan na dehado ang prosecutor team sa kanilang mga ipinipresentang witness laban kay VP Sara. Ngarag na kayo, no? Kaya ngayon, lalapit kayo sa Supreme Court na para pababain ang boto to convict. Kasi nga naman mahina na nga yung ebidensya ng prosecution team. Halata namang dehado na. Day 1 pa lang. Pagkatapos, mahina na nga yung ebidensya, mataas pa yung pagboto to convict Vice President Sara sa kanyang pwesto para mapatalsik, 16 na boto. So talagang sa lahat ng aspeto, mapa-ebidensya ninyo mahina at yung pagboto ninyo ng mga senador para mapatalsik si VP Sara ay mahina din, walang bilang. 13 lang kayo. So, mahina na nga sa ebidensya, mahina pa sa pagboto to convict VP Sara, ay talagang desperado na kayo na pababain na lamang ang boto para ma-convict si VP Sara kasi wala talagang matibay na ebidensya laban kay VP Sara. Kaya ngayon, sa boto na lamang kayo babawi. Pababain ang botong 16 para ma-convict si VP Sara. Ay bendalo na po yan. Labag na po yan sa ating konstitusyon. Samantali, alam nyo ba na di umano'y 70 million pesos ang ginagastos kada araw sa impeachment trial na ito? Ayon ito kay former Commissioner Presidential Anti-Corruption Commission na si Attorney Yvette Contacto. Kanyang ibinahagi sa social media na 70 million ang ginagastos kada araw sa impeachment trial na ito. Pagkatapos, ang hinahabol ng gobyernong ito is 125 million pesos confidential funds. Kung kukwentahin nga natin yung 70 million kada araw, tapos aabutin daw ng 90 days, so 3 months. So kwentahin ninyo kung ilan ang lalabas. 70 million kada araw. 70 million times 90 days. O heto ang video, panoorin natin. Last point ko dito sa impeachment. Sabi nila, every day na nagkakaroon ng impeachment, magkano ang binabayad? Ginagastos sa gobyerno? 70 million pesos. Tama? Magkano yung charge kay VP Inday? 125 million. Dalawang hearing sa 140 na. Sobra na doon. Kung hinintay mo na lang ba, final mo na yung kaso, yan yung sinasabi niyong paglulustay niya. Final mo na sa ombudsman. Yes. Okay? Pagkababa niya sa pwesto, diretsuhin yung imbestigahan. Actually, hanggang ngayon, pwede namang imbestigahan. Hindi lang yan uusay kasi nga nakaupo pa. Yes. But, the prescription period, yung mapapaso ba yung krimen, hindi na siya mapapaso kasi final mo na. So, antayin mo na lang niya. Paano yung sinasabi ng iba? Antayin na lang si Marcos matapos yung kanyang termino. Di antayin nyo na rin si VP. Ang importante, final nyo na yung kaso. Yes. Let her be accountable in the proper forum. Pero hindi ngayon na gumagastos kayo ng 70 million a day for a 125 million na sinasabi niyong nilustay niya na actually galing din naman yan sa pondo ng presidente. Exactly. It doesn't make sense, no? Yung 140 million, sana marami nang natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Oo nga naman, ayon kay Attorney Yvette Contacto, 70 million pesos a day ang ginagastos sa impeachment trial na ito. Tapos, ang sabi nga ng prosecution team, may aabutin daw ng 3 months or 90 days ang impeachment trial na ito. So, kwentahin ninyo, 70 million times 90. Napakalaki. Tapos, ang hinahabol ng Marcos administration is 125 million pesos, which is galing din naman doon sa Office of the President. At saka, ang sinasabi ng mga kamping katoyalista, hindi daw dapat maging exempted si VP Sara. Harapin daw niya
ang kanyang kaso kahit 125 million pesos lang daw yan, ay dapat daw managot. Eh yun na nga, di ba? Na-liquidate naman ng tama, ng maayos yung 125 million pesos. Ayon sa COA, ayon sa Commission on Audit. Unmodified opinion pa nga ang Office of the Vice President 4 years straight. So ibig sabihin, nagastos, nagamit sa tamang paraan ang pondo ng Office of the Vice President. Yung iba nga dyan, di ba? Yung confidential funds nila ng Office of the President at kung iba-iba pang ahensya na yan, meron din silang mga notices of disallowance. Yung iba, hindi natin sure kung meron silang mga liquidation, mga resibo. Kasi itong Office of the Vice President nire-require na mayroong resibo, mayroong mga liquidation. Sa ibang ahensya, hindi natin sure kung meron ba o certification lamang. So itong hinahabol ng Marcos administration, itong 125 million pesos ay na-liquidate naman po ng tama as per COA. Walang nakitang korupsyon. So napaka-logic 70 million pesos a day para sa impeachment trial gagastos ang gobyernong ito na ang inahabol nila ay 125 million pesos sa Office of the Vice President na na-liquidate naman ng tama. So mag-isip na kayo, napaka-logic lang. 2 araw lamang ng impeachment trial na ito ay mas malaki pa ang nagastos sa impeachment trial na ito kaysa dun sa hinahabol nila na hindi naman talaga nawala at nilustay dahil na-liquidate po ng tama. So makakapag-isip talaga ang mga netizens ng taong bayan kung dapat bang panagutin si VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya na meron namang mga resibo, na wala namang mga katotohanan at ebidensya sa mga aligasyon laban sa kanya. Kaya taking manonood, ano ba sa palagay ninyo ang layunin ng impeachment trial na ito laban kay VP Sara? Ang mapanagot si VP Sara mula sa confidential funds di umano na nilustay daw niya, pero na-liquidate naman ng tama at ayaw nito sa Commission on Audit. O ang layunin ba ng impeachment trial na ito ay para lamang sa 2028 elections at mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto at hindi na ito makatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa baba at makita-kita ulit tayo sa susunod na video.